Ang ating pag-aaral ngayon patungkol sa ang paglagong Kristiyano. Ang version ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia. Makakabasa din po tayo ng ilang Revised Tagalog Popular Version. At sa English po ay New King James Version. Marami sa inyo ngayon matagal-tagal nang nakikibahagi sa lingguhang online service natin na pag-aaral ng mga piling talata mula sa Biblia. Marami sa inyo matagal nang aktibo sa lokal na kinabibilangan sa loob ng ating kalipunan. At marahil po, marami sa inyo ang matagal ng mga mananampalataya. Mga palaging nananalangin. May mga personal na oras na paglalaan para magbasa ng Biblia. Pwede nga ba kaya na tayong mga Kristiyano na may tiyak na kaligtasan at buhay na walang hanggan kay Kristo, pero habang tumatagal tayo sa ating pananampalataya, ay hindi naman lumalago? Pwede kaya yon? Angkop kaya yon? Pwede bang ang mga katulad natin na matagal na nag-aaral ng Biblia, aktibo sa ating kanya-kanyang local church, pero hindi nakikitaan ng kahit anong pagbabago at paglago sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano? Siyempre, ang sagot po dyan, hindi. Dahil kinakailangan po talaga na habang tumatagal tayo sa ating pagiging mga mananampalataya, ay dapat na nakikitaan tayo ng paglago sa ating buhay Kristiyano. Sa tulong po ng ating gawain at sa kalooban ng Diyos, ipanalangin po natin ang isa't isa na patuloy nawang baguhin ang ating mga puso, gabayan tayo sa landas na dapat na nilalakaran ng isang mananampalataya, na kumilos tayo sa kung ano yung nais at kung ano yung kalooban ng Diyos na dapat gawin natin. At sama-sama nga po tayong lumago sa ating pananampalataya sa Diyos. Ang layunin po ng ating pag-aaral ngayon ay paalalahanan tayo na napakahalaga at may seryosong pangangailangan sa ating paglago sa biyaya at sa pagkakilala sa Panginoong Hesus. Katulad sa mensaheng nakapaloob na sinasabi dito sa bahagi naman ng sulat ni Apostol Pedro sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 18. Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. Hinihikayat ang lahat ng mga mananampalataya na lumago, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. At masasabi nating ang paglago ay hindi lamang sa mga piling Kristiyano ito, no? Hindi lamang sa mga nasa leadership o kaya yung mga tagapanguna sa anumang ministeryo, kundi para sa ating lahat ito. Mapabago man tayo sa ating pananampalataya o kaya matagal na tayo sa ating pananampalataya, lahat po tayo para sa bawat isa ang paglago. Ang paglago po ay tanda ng buhay. Halimbawa, ang halaman lumalago o nag-grow dahil ito ay buhay. Ang puno o kaya ang hayop lumalaki dahil buhay. Kapag tumigil sa paglago, sa physical man po at sa matalinghagang pangungusap, ang anumang halaman, hayop o puno, kapag tumigil sa paglago ay namamatay o kaya patungo na ito sa unti-unting pagkamatay. Ganon din po ito sa ating pagkakilala, sa ating pagsampalataya at pagsunod kay Jesus. Na kapag huminto tayo, naging stagnant tayo, hihinto din po yung ating paglago hanggang sa unti-unting mamatay ang ating pananampalataya. Kaya tingnan po natin ang kahalagahan at pangangailangan ng paglago sa pananampalataya at seryosohin natin ito. Pag-aralan po natin, pakinggan natin at pagbulayan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Dito po sa bahagi ng aklat ng Hebreo chapter 5, dito sa verse 11 hanggang sa chapter 6 sa verse 6.
At ang bahagi ng sulat na ito ay babala sa pagtalikod sa lubusang paglilingkod at sa paniniwala sa Diyos. Pinapakita dito kung gaano kaseryoso yung pagkakaroon ng tamang pagtugon sa narinig, sa tinanggap, at sinampalatayanan. Ito po kasing mga Hebrew Christians, nakakaranas sila ng paghihirap. Sa panahong ito, itong mga Kristiyanong Hebreo nakakaranas ng pag-uusig, nabilanggo yung iba, inaalipusta sila, kinukuha yung kanilang mga ari-arian. Na dahil po sa hirap na nararanasan nila, malaki yung risk at malaki yung tukso na iwanan o kaya talikuran nila yung kanilang pagiging Kristiyano. Kaya yung may akda ng sulat na ito sa Hebreo, nagbigay ng babala o kaya nagbigay ng paalala sa mga Kristiyano na sa kabila ng paghihirap, huwag tayong tumalikod sa ating pananampalataya at magpatuloy tayo sa pagsunod sa Diyos. Gaano man po nakakatokso na bumitaw, gaano man nakakatokso na umayaw na dahil sa hirap ng buhay, gaano man nakakaengganyo na yung mga kayamanan, yung mga pansamantalang kasiyahan na inaalok ng sanlibutan, nawa po ay hindi natin ipagpalit si Jesus. Hindi natin ipagpalit yung ating pagsunod sa Kanya, na ipagpalit natin yon sa mga makamundong bagay. Sana po hindi. At wag din tayo maging panatag at tila ba wala nang ginagawang adjustments pa na sa madalas nating pag-aaral ng Biblia, na sa kabila ng pagiging aktibong membro ng ating kalipunan, ng kinabibilangan nating church, at tinatawag natin yung ating mga sarili na tayo po ay mga tagasunod ni Jesus, wala naman po nakikitang paglago sa buhay pananampalataya natin, na walang bunga na nakikita sa atin. Huwag po tayong maging panatag at tila walang tayong ginagawang mga adjustments pa. Dapat po habang tumatagal tayo sa ating pananampalataya, nakikitaan tayo ng paglago. Meron tayong 3 pangunahing puntong tatalakayin mula sa sulat sa Hebreo chapter 5. Ito nga pong verse 11 hanggang chapter 6 sa verse 6. Ipapakita sa atin dito kung paano sila sinasaway, kung paano sila pinapangaralan, at kung paano sila binibigyan ng babala itong mga Kristiyanong hindi lumalago. Pag-aralan po natin. Una, pagsaway o rebuke. Sa unang bahagi ng Hebreo chapter 5, itong verse 11 hanggang 14, sinaway nung may akda ng sulat sa Hebreo yung mga Kristiyano dahil hindi sila nakikitaan ng paglago o kaya dahil sa kanilang kakulangan sa paglago, sila ay sinaway. Matapos sabihin po ng writer yung tungkol kay Jesus na ang pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan at ang itinalaga ng Diyos bilang pinakapunong pari ay si Jesus. So matapos niyang banggitin yon, ito yung kasunod. Sinaway nung may akda yung kanyang mga sinulatan. Ano pong kadahilanan? Bakit sinaway? Bakit may pagsaway? Dahil po sa kanilang immaturity. Dahil po nakitaan sila ng kakulangan sa paglago. Sinasabi dito sa Hebreo chapter 5 sa verse 11, tungkol sa kanya'y marami kaming masasabi at mahirap ipaliwanag. Palibhasa'y naging mapurol na kayo sa pakikinig. Sinasaway sila. Sino po? Itong mga Kristiyanong walang paglago. Mga mananampalataya pero immatured Christians. Sabi dito, tungkol kay Jesus, marami pa sana silang masasabi. Hindi lang itong nagsulat o hindi lang itong writer ng letter na ito kundi may mga kasama pa siya ng mga tagapagturo. Marami pa daw sana silang masasabi tungkol kay Jesus. Kaso para bang stuck na sila or kaya stagnant na sila. Sa particular na sitwasyon nilang ito, ang problema po nila hindi dahil mahihinang tagapagturo yung tagapagturo nila. O kaya mahirap yung kanilang pinag-aaralan. Sa ibang sitwasyon, pwedeng gano'n, no? Mahina yung tagapagturo o kaya mahirap yung subject. Pero dito, hindi gano'n. Dahil ang problema nila, naging mapurol sila sa pakikinig.
Again, hindi magaling yung mga teachers nila. At hindi din dahil may deficiency sila sa pag-unawa o kaya may kakulangan sila sa kaalaman. Hindi ganun ang sitwasyon nila sa tagpong ito. Kundi dahil sa kanilang mabagal na moral at spiritual na pagtanggap at pagsasabuhay ng mga itinuturo sa kanila. Yun ang problema, no? Naging mapurol sila sa pakikinig. Dull of hearing. Yung bang nakikinig sila pero hindi iniintindi yung napapakinggan. Nakikinig sila pero hindi lubos na pinaniniwalaan at hindi nagkakaroon ng epekto at pagbabago sa buhay nila yung kanilang napakinggan, yung kanilang napag-aralan. Sinasaway sila dahil sa kanilang pagiging spiritually immature. Kung bago silang Kristiyano, maintindihan pa yan, syempre. Hindi naman lahat agad-agad at hindi rin ganun kadali na mag-mature. Pero itong mga sinulatan dito, mga matatagal ng believers, inaasahan na dapat dahil matagal na sila, nagtuturo na sila sa iba. Sa kasunod na talata, sapagkat bagaman sa panahong ito'y dapat na kayo'y mga guro na. Dapat pala teachers na sila, guro na, tagapagturo na sila. Ang isang tagasunod ni Jesus, sa pagtagal ng pag-aaral ng katuruan ni Jesus, sa pagtagal ng pagsunod niya kay Jesus, nagiging tagapagturo na dapat. Hindi man tayo lahat maging preachers, hindi man tayo lahat maging Bible study leader o kaya isang Sunday school teacher para sa mga kabataan, para sa mga kids, or hindi man tayo lahat maging ministry leader, pero lahat po tayo, ang bawat isa sa atin, may kakayahan na magturo sa iba. May kakayahan na mag-disciple ng kaklase, mag-disciple ng katrabaho o kaya mga kamag-anak, lalo na habang tumatagal tayo mga tagasunod ni Jesus. Dapat natututo talaga tayo na mag-akay ng kapwa na sila man po ay maging tagasunod ni Kristo. Na hindi lang tayo basta-basta nagsishare ng verses, kundi po na uunawaan na natin at natututunan din nating magpaliwanag ng gospel. Natututo tayo na mag-akay ng iba na sila din ay sumunod kay Kristo. Kailangan po habang tumatagal tayo, marunong tayo at least nung basic discipleship. Ang paalala sa atin dito habang tumatagal tayo sa pag-aaral, dapat po nakakapagturo na tayo. Hindi lamang sa salita, hindi lang sa literal na salita na marunong tayo magturo, kundi maging sa mabuting halimbawa na nakikita sa ating pamumuhay, nagiging teachers din tayo. Kung mahabang panahon na po tayo nag-aaral ng Biblia, pero wala pa tayong ginagawang mga hakbang para maturuan o kaya maimpluwensya ng iba na sila ay maging tagasunod ni Kristo, suriin natin yung ating mga sarili. Mag-isip-isip tayo. Baka tanda po iyan na tayo ay spiritually immature. Tulad dito sa mga Hebrew Christians. Dapat nagtuturo na sila Kaso sila pa yung dapat turuan ulit. Sabi po dito, kailangang muling may magturo sa inyo ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. Mabuti naman talaga na lagi tayong tinuturuan at pinaalalahanan ng mga aral ng Diyos. Pero kung sa yung paulit-ulit nating pag-aaral, yung paulit-ulit sa ating paalala, para bang wala pa rin tayong natututunan at wala tayong maituro sa iba, baka nga hindi na tayo lumalago. Baka nga hindi tayo nagmamature. So, kailangan din natin ng ganitong pagsaway. Kung paano sinasaway itong mga Hebrew Christians, kung tayo man po ay para bang may kakulangan sa paglago at hindi nagmamature, kailangan natin ang pagsaway ng salita ng Diyos. Basahin natin sa Revised Tagalog Popular Revised Tagalog Popular Version ng talatang ito. Subalit hanggang ngayon,
Kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Hindi sila mapakain ng mga tagapagturo nila ng matigas na pagkain. Kasi ang kaya lang nilang kainin, baby food. Sa tinagal-tagal nila sa pananampalataya, ang tingin pa din sa kanila mga spiritual infant pa. Matagal na sa church, pero baby Christians pa din. Ibig sabihin po, sanggol na nabubuhay sa gatas. Ang sanggol po, walang ibang kayang kainin kundi gatas. Wala pang karanasan o kulang pa yung kaalaman tungkol sa katuwiran. Sa verse 13 po, sa pagpapatuloy ng writer, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katwiran. Palibhas ay isa siyang sanggol. Walang alam o unskilled. Itong unskilled, tumutukoy sa kawalan ng kakayahang nanggagaling sa karanasan sa pamumuhay bilang Kristiyano. Ibig sabihin, walang abilidad, unskilled, walang kakayahan na maunawa ang mabuti at walang kakayahan na maipahayag sa iba ang gospel. And walang kakayahan na makapamuhay sa paraang nakaugnay sa salita ng Diyos o sa Ebanghelyo. Yung pa naman yung sinasabi nilang tinanggap at pinaniniwalaan nila ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo, pero walang alam sa salita ng katwiran. Walang kakayahan na makapamuhay na nakaugnay sa salita ng Diyos. Sa panahon po natin ngayon, ito yung mga nagsasabing Kristiyano, ito yung mga aktibo sa gawain sa church, ito yung mga regular na dumadala sa mga pagtitipon, pero kapag tiningnan mo yung klase ng pamumuhay sa araw-araw, para ding hindi Kristiyano yung pamumuhay. Marami nang napakinggan, marami nang alam sa Bible, marami nang nabasa, pero kapag tiningnan ang lifestyle, walang pagkakaiba sa hindi mananampalataya ang pamumuhay. Nangungurakot sa trabaho, nandadaya sa negosyo, nanlalamang ng kapwa, nanloloko ng kapwa, o kaya makasarili, ma-pride, matigas ang puso, o kaya puro earthly pleasure ang nasa isip. At kung ano-ano pa na makamundong makabagay, mga makasariling, pansariling bagay. Muli po, ang paalala sa atin, kung tayo ay matagal na nag-aaral ng Biblia, dapat po, hindi tayo nananatiling sanggol, kundi nagmamature tayo dapat. Ang paglagong Kristiyano, hindi hihinto sa pagkarinig at pagkaalam ng mga doktrina at kaalaman mula sa Biblia, kundi kung paano yung mga natututunan natin nakikita at naisasabuhay natin sa araw-araw. Nakikita sa atin. Naisasabuhay natin. Hindi na nanatiling sanggol, kundi nagiging hustong gulang, nagmamature. Sino daw yung mature o ano yung katangian ng husto sa gulang? Basahin natin yung verse 14. Ngunit ang pagkaing matigas ay para sa mga nasa hustong gulang, na dahil sa pagsasagawa ay nasanay ang kanilang mga pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Ang matured, yung mga nasa hustong gulang na pagkaing matigas na ang para sa kanila. At sila po ay may kakayahan na makilala o makita ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Kumbaga po, habang tumatagal tayo sa pag-aaral ng Biblia, nalalaman natin kung alin yung kalooban ng Diyos at nalalaman natin kung ano yung salungat sa kalooban ng Diyos. At habang tumatagal pa, nagkakaroon tayo ng kakayahang magdesisyon at kakayahang piliin kung ano talaga yung makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Kung ano talaga yung mabuti sa sarili at sa pamilya natin. Lalago tayo bilang mga Kristiyano kung patuloy tayo at sinasanay natin yung ating mga sarili sa pag-aaral at pagsunod sa salita ng Diyos. Kakaulit-ulit natin, kakapaulit-ulit nating mag-aral at magsabuhay ng salita ng Diyos, nade-develop tayo. Nadadagdagan yung kaalaman natin hanggang makayanan natin
yung pagkaing matigas, solid food. Yung mas malalim na tayo sa aral at mas malalim na tayo sa kaalaman sa pananampalataya. So, sinaway sila dito nung sumulat ng aklat ng Hebreo. Bakit sila sinaway? Kabilang sila sa may katangian na immature, na hindi pa nila kaya yung pagkaing matigas. Paalala po sa atin na kung Kristiyano na tayo sa matagal na panahon, pero wala pa ring makita or nakikitang sign of maturity sa atin, hindi naman po siguro tama na makontento na lang tayo sa ganyang kalagayan. Yun yung paalala sa atin dito. Siyempre po, sa lahat naman sa atin, makikitaan pa rin tayo ng signs of immaturity. Meron pa rin tayo niyan. Pero, kung wala man lang bakas ng maturity, ibang usapan na yun. Sinasaway din tayo kapag ganon. Para sa atin din yung pagsaway dito. Kailangan po hindi laging gatas, kundi dapat po nasasanay din tayo sa pagkaing matigas. Kaya pagkatapos ng pagsaway, ito po yung kasunod. Merong pangaral o exhortation. Advice o kaya sermon sa kanila, o kaya paghihikayat o pagpapalakas ng loob na may dalang spiritual o moral na mensahe. Kung immature Christians pa tayo, hindi natin pwedeng sabihin okay na tayo sa ganong kalagayan. Kailangan po may paglagong nakikita sa atin. Pakinggan natin ang pangaral dito. Meron tayong dapat gawin. Meron tayong dapat iwanan. Meron tayong dapat tunguhin. Meron tayong dapat abutin. And meron tayong tulong na kailangan para magpatuloy tayo sa paglago. So, una, ano yung kailangang iwanan? Sabi dito sa verse 1 sa Hebreo chapter 6. Kaya't iwan na natin ang mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay ang saligan ng pagsisisi mula sa mga patay na gawa at pananampalataya sa Diyos. Isang paalala na hindi tayo dapat manatili lamang sa mga pangunahing aral tungkol kay Kristo, kundi dapat po nagpapatuloy tayo sa espiritual na paglago. Lumalalim yung kaalaman natin sa aral ni Kristo. Ibig sabihin, hindi na kailangang paulit-ulit tayong bumalik sa mga unang hakbang tulad ng pagsisisi sa mga kasalanan at pananampalataya sa Diyos. Mga pundasyon yan na mahalaga. Hindi yan dapat kalimutan or baliwalain. Mahalagang pundasyon yan, yung pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya sa Diyos. Mahalagang simulaing aral yan, pero panimula lamang yan. Ang hamon sa atin dito, lumalim pa tayo sa kaalaman at pag-unawa. Lumalim pa yung ating pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Meron tayong aabutin or tutunguhin patungo sa pagiging ganap o kaya kasakdalan at maging matatag yung ating pananampalataya. Paalala po sa atin na huwag tayong manatili sa simulain or basic o unang simulain na aral, kundi magpatuloy tayo, lumago tayo, maging mature tayo sa spiritual na aspeto ng ating buhay. Kumbaga sa sistema po ng edukasyon natin, kapag nakatapos at natutunan natin yung elementary subjects, ang kasunod na high school, o senior high o kaya pagkatapos college, ganon. Habang natatapos tayo, nagpapatuloy, umaangat, lumalago. Pero hanggat hindi natututunan yung basic elementary, yung simulaing aral, hanggat hindi natututunan, babalik at babalik talaga tayo. Uulit at uulit tayo sa simula. Pero kapag natutunan mo na, ang sinasabi dito, iwanan mo na. Again, hindi babaliwalain na, kundi magpapatuloy na lumago at maging mature. Ang punto dito, meron tayong iiwanan. Matapos may iwanan, ito yung kasunod. May aabutin o tutunguhin tayo. Sabi po, at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan. Let us go on to
perfection. Sa ibang English version, and go on to maturity. Dito tayo magtungo. Maturity, kasakdalan. Ito yung landas na tatahakin natin. Hindi tayo hihinto sa pag-aaral. Hindi tayo hihinto sa pagsasanay hanggang marating natin ito, yung kasakdalan. Bilang mga Kristiyano po, ang goal din pala natin dapat sa buhay nating ito, maabot ito. Perfection. Kasakdalan. Christ-like maturity. Yung perfection dito, ibig sabihin po nito, unti-unti, araw-araw, merong nangyayaring pagbabago at merong nangyayaring paglago sa atin. Hanggang sa dumating yung panahon na maging katulad tayo ni Jesus. Christ-likeness. Dahil ang layunin po, itinakdang layunin at itinalaga para sa atin ng Diyos, maging katulad tayo sa kanyang anak na si Jesus. At ganoon din po ang layunin ni Pablo sa kanyang pangangaral, sa kanyang ministeryo. Ang layunin ni Pablo, maiharap niyang sakdal ang lahat kay Kristo. Maiharap niyang sakdal. Kaya bukod po sa may iiwanan tayo, meron talaga tayong tutunguhin. At ang kapakinabangan po ng pag-aral natin ng Biblia o ng banal na kasulatan, para kayo po ng mga lingkod ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So dapat yan yung maging layunin ng bawat isa sa atin. Magpatuloy tayo sa kasakdalan. Muli po, may kailangang iwanan. May kailangang abutin o tunguhin. Ito yon, kasakdalan. Pero hindi naman natin magagawa yan sa sarili lang natin. Meron tayong tulong na kailangan. Meron tayong kailangang tulong. Ang sabi sa verse 3, dito sa Hebrew chapter 6, at ating gagawin ito kung hihintulot ng Diyos. Meron tayong kailangang gawin. Pero kailangan natin ang tulong ng Diyos. Sinasabi dito na yung ating pagsulong o yung spiritual na paglago, yung pag-iwan sa mga pangunahing aral at yung pag-abot sa kasakdalan, mangyayari lamang yon kung ipahihintulot ng Diyos o if God permits. Pinapakita nito na bagamat may tungkulin tayong magsikap sa ating spiritual na buhay, nakasalalay pa rin po yung ating paglago sa biyaya at kapahintulutan ng Diyos. Hindi natin kayang lumago sa sariling lakas lamang, sa sariling kakayahan lamang. Kailangan natin ang paggabay, kailangan natin ang pahintulot ng Diyos. Gagawin natin yung ating makakaya para lumago tayo sa ating pananampalataya, pero kinikilala natin na mangyayari lamang yung paglago na yon sa tulong at pagpapahintulot ng Diyos. Ito po ay paalala ng ating patuloy na pagsisikap na nagsusumikap tayong may pagpapakumbaba, nagsusumikap tayong may pagtitiwala dahil ang Diyos po ang may pahintulot sa ating spiritual na journey o paglalakbay. So, nakita natin sa mga talatang ating binasa dito sa Hebreo, matapos sawayin, iyan naman yung pangaral dito ng may akda. Meron tayong iiwanan, meron tayong aabutin, at meron tayong tulong na kailangan mula sa Diyos. At ang kasunod, merong babala o warning. Bakit may babala? Pagpapakita ito na delikado kapag walang paglago. Kapag sinaway, tapos ayaw makinig, kapag pinagsabihan kung ano yung dapat gawin pero ayaw namang sumunod, delikado. Kaya may warning. Dito sa ikatlo at huling bahagi ng ating aralin, makikita natin yung babala na kapag hindi lumalago sa pananampalataya ang isang mananampalataya, may warning na maaaring mauwi yung kanyang kalagayan sa trahedya. Sa verse 4, Hebreo chapter 6, sapagkat hindi mangyayari na ang mga dating naliwanagan na at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga naging kabahagi ng Espiritu Santo. Ito po ay isang seryosong paalala. Ito po ay isang seryosong babala tungkol sa panganib, sa pagtalikod sa pananampalataya. Yung namatay hanggang sa nawala ang pananampalataya
Kanina nasabi natin, kapag stagnant, kapag na-stuck, kapag walang paglago, posibleng unti-unting namamatay. Ngayon, ito yung seryosong paalala at babala dito tungkol sa panganib ng pagtalikod o mamatay o hanggang nawawala yung pananampalataya. Pakinggan po natin yung babala dito. Sinasabi dito na may mga tao na minsan ay naliwanagan na. Ibig sabihin na nakilala na nila yung katotohanan tungkol kay Kristo. Naliwanagan na eh. Sabi pa dito, nalasap na o nakalasap na ng kaloob ng kalangitan. Tumutukoy sa kanilang karanasan ng kaligtasan. Nakalasap na eh. Naranasan na nila ang biyaya ng Diyos. At sinasabi pa dito, naging kabahagi ng Espiritu Santo. Naging kabahagi sila ng banal na Espiritu. Nangangahulugan naman niya na naranasan nila yung kapangyarihan, naranasan nila yung pagkilos ng Espiritu sa kanilang buhay. So mga mananampalataya ito. At sa verse 5, at nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. Mga mananampalatayang nakalasap, nakaranas, hindi lang nakarinig, kundi talagang naranasan yung kabutihan ng salita ng Diyos. Naranasan o naunawaan yung bahagi ng mga espiritual na pagpapalang ipinangako ng Diyos para sa hinaharap. Naranasan na nila, natikman na nila. Pero sa kabila po ng mga karanasang yon, may posibilidad pa rin pala na tumalikod sila sa pananampalataya. Sabi sa verse 6, at pagkatapos ay tumalikod, ay muling panumbalikin sa pagsisisi. Yamang sa kanilang sarili ay muli nilang ipinapako sa krus ang anak ng Diyos at itinataas sa kahihiyan. Isang mabigat na babala tungkol sa mga taong nakaranas ng katotohanan ng Diyos. Nakaranas na, nakalasap na. Tapos, pagkatapos tumalikod sa pananampalataya, sinasabi dito na hindi na muling mapanunumbalik sa pagsisisi ang mga taong iyon. Dahil sa kanilang ginagawa, para na raw puri nila ulit o muling ipinapako si Kristo sa krus at itinataas si Kristo sa kahihiyan. So pakinggan po natin yung babala dito. Kasi po may mga nangangaral na hypothetical lamang daw yung warning dito. Kasi yung belief nila, once safe daw, always safe na. O kaya yung mga sinasabing tumalikod dito, mga peking Kristiyano daw. Hindi daw talaga mananampalataya. Pero malinaw naman yung nakasaad sa mga binasa nating talata eh. Nakaranas na sila. Sa kabila ng lahat ng naranasan nila, may posibilidad pa rin na ang isang tao ay tumalikod. At kapag tumalikod, hindi na mangyayari na muli pang panumbalikin. Hindi dahil ayaw ng Diyos na magpatawad kundi dahil dumating na sa puntong tumigas na yung kanilang puso. Itinakwil nila yung kaligtasan na sa kabila ng ginawang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, tinalikuran pa rin nila yon. So if they fall away, sinasabi dito, it is impossible to renew them again to repentance. Ang mensahe dito, hindi para mawalan tayo ng pag-asa o hindi para mawalan ng pag-asa ang sinuman, kundi paalalahanan tayo na huwag tayong maging kampante. Totoo at mahalaga yung ating kaligtasan at seryoso ang ginawang pagliligtas sa atin. Kaya po, dapat nating seryosohin yon. Dapat din nating ingatan at dapat nating ipamuhay yung kaligtasan na yon. Habang may lakas pa tayo, habang may oras pa tayo, magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Huwag tayong tatalikod. Kundi dapat po magpakumbaba na lumapit sa Diyos at magpatuloy tayo sa pananampalataya at sa pagsasabuhay ng ating pananampalataya. So may panawagan sa atin, sa ating lahat. Itinuro at ipinaalala sa atin yung seryosong kahalagahan ng paglagong Kristiyano na kailangang sawayin yung mga hindi lumalago.
na kailangang iwanan natin yung immaturity at magpatuloy tayo sa tungo sa maturity. At ipinakita din sa atin na may kapahamakan yung kalalagyan ng sinumang tumalikod kay Kristo. So, merong panawagan sa ating lahat. Una, sa pagsisiyasat sa sarili. Sa sulat na ito ni Pablo sa mga taga-Korinto, dito po sa 2 Korinto chapter 13, sa verse 5, sinasabi, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Malibang kayo'y nabigo sa pagsubok. Ito yung panawagan sa atin. Siyasatin yung ating puso. Examine yourselves. Hamon at panawagan ito sa mga mananampalataya na suriin, subukin, examine yourselves. Kung tunay ba tayong na kay Kristo, kung tunay tayong nananatili sa pananampalataya. Hindi sapat na sinasabi lamang natin na tayo po ay mga Kristiyano. Hindi sapat na sinasabi lang natin na tayo ay mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Dapat din po nating tiyakin na yung ating pamumuhay nagpapakita ng tunay na pananampalataya kay Kristo. Yung ating pamumuhay nakikitaan din tayo na talagang tagasunod tayo ni Kristo. Isang paalala na hindi tayo dapat maging kampante sa ating pananampalataya. Kailangan nating patuloy na suriin yung ating sarili kung tunay tayong at tapat na lumalakad kasama ni Kristo. Ang tunay na pananampalataya po may bunga, may ebidensya o kaya may resulta. So, siyasatin natin yung ating sarili. At bukod sa sarili, ang panawagan ay para sa pananagutan sa isa't isa. Dito po sa Hebreo chapter 3 verse 13, ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw, habang ito ay tinatawag na ngayon, upang walang sinuman sa inyo ang papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. Kailangan din natin yung ating kapwa mananampalataya. Hindi sapat na mag-isa tayong lumalakad sa ating spiritual na buhay. Meron tayong gampanin para sa isa't isa, yung regular at may intentional na pagsusumikap na palakasin ang kapatid sa pananampalataya. Ang pananampalataya po, isang paglalakbay na hindi natin dapat ginagampan ng mag-isa. Kaya po, maging handa tayong magpatibay at magpayo sa kapatid. Meron tayong malasakit sa kapwa mananampalataya. And kasabay nun, maging bukas din tayong tanggapin ang payo, ang paalala at pagtutuwid mula sa iba. Ang panawagan sa ating lahat, manatiling nakakapit kay Kristo, huwag bibitaw. Dahil sa Panginoong Hesus po, sa Kanya natin matatagpuan yung kaligtasan at ang bagong buhay at ang buhay na walang hanggan. Eternal life na nakalaan lamang para sa mga nananatiling nakakapit, nagpapatuloy at lumalago kay Kristo hanggang wakas ng ating buhay o kaya hanggang sa muling pagparito ni Jesus. Kaya po, bilang mga mananampalataya, tayo ay tinatawagan na hindi manatili sa mababaw na aral ng pananampalataya, kundi magpatuloy tayo sa espiritual na paglago. Kailangan po meron tayong kasipagan, kasigasigan, kapakumbabaan at katapatan na magpatuloy sa paglagong Kristiyano. Dapat nating bantayan yung ating mga puso. Masyadong mapandaya ang kasalanan. Bantayan natin ang ating mga puso. Pagmalasakitan natin ang iba. Mapanganib po ang pagtalikod sa pananampalataya. Nakita po natin na ang tunay na pananampalataya hindi nasusukat sa dami ng ating narinig. O kaya hindi rin nasusukat yan sa dami ng nalalaman natin mula sa Biblia. Kundi sa patuloy nating pagsunod, sa pagbabago ng puso at patuloy nating pagkapit kay Kristo. Nawa po na tulungan tayo ng ating aralin na mamuhay tayong may takot sa Diyos at sa Kanyang pahintulot ay patuloy tayong lumago
hanggang sa maging ganap yung ating kasakdalan sa Kanya. Hanggang dito po ang ating aralin. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsama at sa inyong pakikinig. Tayo po ay muling manalangin.